Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ang sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, saksi tayong lahat kung paano mang kalangitan ay nagbabadya ng lahat ng mga paalala. Narinig natin ang iba't ibang uri ng mga balita kung saan tunay na ang bawat isa sa atin dumaranas ng iba't ibang uri ng katakutan. Ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ito ang mabuting balita. Ang Panginoong Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat, ang alam natin makapag-iingat sa atin. Siya ang may kapamahalaan sa lahat ng mga bagay. Kaya naman, ang bawat isa ay patuloy na pinaalalahanan na ilagak natin ang ating tiwala sa ating Panginoon. Ano ang mabuti natin gawin, mga kapatid at mga kaibigan? Patuloy tayong manatili at dumalangin sa Panginoon at tubdin ang kanyang mga utos, gaya ng nasulat sa aklat ng mga awit. Mga gandog kayo ng mga hain ng katwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Tayong lahat, mga kapatid, sa lahat ng mga bagay na nagaganap sa ating paligid, lagi natin nalalahanin na kinakailangan na ang ating pamumuhay ay dapat nakalulugod sa ating Panginoon upang ang bawat isa sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, kapag tayo dumaing, matitiyak natin sa ating punong isipan na ang Panginoon ang isang patuloy na nagpupuno ng lahat ng ating mga pananalangin. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy tayo ng taas ng pagpupuri sa Panginoon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Kadalak natin sapagkat tayo ang bayang pinilit ng ating Panginoon. Sa banal na bayang nilang, patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya, sinasamba, inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang minatubos. Tayo ang bayan niya, mga lupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy tayong umawit ng pasalamat
Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Itaas natin ang ating dalangin ng pagtitiwala sa Panginoon. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na tunay na nangangasiwa sa lahat ng mga bagay na kanyang nilalang, nagagalak ng Panginoon na patuloy rin tiwala sa iyo ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Tunay nga, Panginoon, na ang mabubuting balita ay kinakailangan ng buong kapuluan, ng buong sanlibutan, upang sa lahat ng mga bagay na madidinig ay patuloy na mamutawi sa mga labi ng bawat isang dalisay na patutuo, upang, Panginoon, sa ganitong kaparaanan, ang bawat isa ay kalugdan na at patuloy na maingatan ang dapat na maingatan. Amen. Ikaw ang isang Diyos na tunay na nakakabal sa dapat ng kahabagan. Ikaw rin ang Panginoong Diyos na may buong kahatulan upang parusahan ang sinumang taong nasa ilalim ng kasamaan. Ikaw ang Panginoon ang nagpapaalala sa bawat isa kung paano magsipamuhay ayon sa iyong dakila at banal na kalooban. Kaya naman ngayon, Panginoon, narito kami sa isang kabanal banal ng dakot na patuloy na naghahangin ng katwiran upang ang mga bagay na ito sa ipaliligtas ng bawat sasampalataya ay patuloy na maikalat at maibahagi sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Amen. Tunay, Panginoon, na ang kaligtasan ay nasa iyong kalooban. Ang pag-iingat ay nasa iyong banal na kapangyarihan. Ang mabubuting balita na iginawad mo sa iyong mga lingkod, ang patuloy namin sinasako sa iyo, Panginoon, na sa kalooban mo'y dumating na sa pandinig ng lahat ng mga taong nasa malapit man o nasa malayo man. Amen. Sa lahat ng mga bagay nito, Panginoon, ikaw ang aming tunay na pinagtitiwalaan, sumayo ang lahat ng kadahilan, kapangyarihan at kalawalhatian, magbuhat sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malulubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang ipinangin at itinalaga ng ating isang Diyos na tunay na sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli na nagpapatotoo tayo dahil sinasamba natin iisang Diyos na tunay ay Espiritu mula ng pasimula ng kanyang lalangin ng langit at lupa hanggang sa wakas. Amen. Pinamati po namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Na iisang Diyos na tunay, kaya tayo witness. Sinasaksihan natin ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin niya, langit at lupa, na ang kahayagan ng kanyang kaluwalhatian ay Espiritu buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Amen. Amen po tayo ron. Amen. Tayo pong lahat na may pandemya ay iniimbitahan na magsiparito kayo sa atin ng Panginoon si Kristo. Magpahinga kayo sa akin, pasanin nyo ang aking pambato. Magsipag-aral kayo sa akin at magsipagsisi kayo sa akin.
iniimbitahan na tayong lahat na may pagdinig sa huling panahon. Sapagkat sa muli ng pagparito, pinakikita na yung katuparan ng lahat ng mga hula ng mga banal na propeta, sinasagawa na ng Panginoon Diyos yung sinabi ko sa mga banal na propeta. Naunawaan po ba natin Diyos sa mga iniimbitahan? At saan ba tayo pinapupunta ng mga iniimbitahan? Sa Biblia ba? O doon sa transparency na itinatahayag na ang sasambahin natin tunay na Diyos yung Espiritu sa pagkabuhay ng mga Diyos? Naunawaan po ba natin? Iimbitasyon sa atin. Nagbibigay na ng babala maging dito sa bansang Pilipinas. Pinakita sa Cebu, yung nangyari sa Cebu, yung earthquake sa Davao, at sa ibang tanging ng silong ng mga langit sa maraming mga bansa. At yung mga nalalapit na mga area ng mga bansa, yung mga digmaan, maaaring ano bang oras maganap. So itong hindi dahilan itong kalamitan para hindi natin maluwalhati ang Panginoon Diyos sa kanyang mga gawain. Kung ayaw po tayo ron, masyado tayo matatamutin. Bakit tayo natatakot? Masyado natin iniibig yung sarili natin Parangalan natin ng Panginoon Diyos dahil siya din ang nagsasagawa na itong bagyo para magbigay babala sa tao Para matuto tayo, magpakababat, manumbalik at may paggalang tayo ng Espiritu na sambahin natin at parangalan natin ng Panginoon Diyos. Buhat sa pasimula ng lalangin niya langit at lupa Amen po ba? Amen. Bakit masigit ang tao sa mga alinmang bagay na nilalang ng Panginoon Diyos? Bakit masigit tayong tao? Kaya masigit ang tao para parangalan natin dahil yan yung buong katungkulan natin, parangalan natin yung lumikha ng langit at lupa at yung nagpahiram ng buhay sa atin. Siya nagsasagawa ng bagyo, siya nagsasagawa ng lindol, siya nagsasagawa ng ipo-ipo. Lahat ng bagay isinasagawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Ngayon, paglingkuran natin yung nagbibigay ng paalala sa atin. Amen po ba? Amen. Ngayon, nagmawawala ba sa atin kung paglilingkuran natin ng Panginoon Diyos? Magkakaroon nga tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan. Ang daming ninenervyos ngayon, ang daming natotroma kayo sa paparating na super typhoon. Yuwang. Dignin natin yung tinig niya. Iniimbitahan na tayong lahat. Dinilimot ng tao, Panginoon Diyos kanya nagpaparating siya ng babala. Naunawaan po natin. Amen. Hindi lang sa bansang Pilipinas nagbababala. Saan ba tayo pinapupunta? Nakikita natin yung mga pangitain sa langit, sa lupa, sa dagat, at marami pang mga pangitain at marami pang mga hula, mga nanguhula ngayon. Saan ba matutupad ang hula? Di ba sa minamahal nating bansang Pilipinas? Amen. Dito natin lulunatin ang Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Luluan natin na saksi tayo ng Panginoon Diyos nang lalangin niya ang langit at lupa, ang larawan ng Diyos yung Espiritu siya hanggang sa wakas ng lupa. Wala naman diskriminasyon ng pagsamba. Walang diskriminasyon ng pagsamba. Ipamuhay natin itong palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta upang huwag tayo matatakutin sa nangyayaring kalamidad sa huling panahon. Ang pangako sa atin, buhay na walang hanggan. Sino nag-isip sa atin ng kapayapaan at kapanatagan at mabuting kapalaran? Di ba ang Panginoon Diyos sa Jeremiah chapter 29 verse 11? Amen. Ano sabi ko sa 1 Peter chapter 2 verse 13? Sa lahat na iniimbitahan na magsiparo kayo sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay, buhay ang pagsamba, buhay ang Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tayo ang bunga
tayo ang binigyan ng tanda sa pagdiriwang natin, aalalahanin natin ang larawan ng Diyos na Espiritu sa pagiging saksi nating lahat. Kakayaw po tayo ron. Amen. Magtiwala tayo na ang Panginoong Diyos ang mga pangyarihan na nagsalita sa mga banal na propeta nung narinig niya na ipinapahayag ko nakakakita tayo ng pangitain sa langit, sa lupa, sa lahat ng dako na silong ng mga langit. Saan tayo pinapupunta? Mangyayari na ang sino mang sumampalataya sa pangalan ng Jesucristo, yaon lamang pinagkalooban ng kaligtasan na pinagtutupo sa gitna ng mga lakad ng mga sinungaling na mangangaral. Bakit nasabi ko sinungaling na mga mangangaral? Ikinaina, inilihim ng mga nangangaral ang larawan ng Diyos na di natin nakikita buhat sa pasimula. Makikilala na natin ang larawan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Nasa ibabaw siya ng tubig, ang Diyos ay pumapailang ng sa alamit, sa alawakan na Espiritu. Sangayon po kayo ron. Amen. Hindi naman natin pwedeng dagdagan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Hindi natin pwedeng bawasan yan. Pinakilala niya ng ayusinag ng kanyang kaluwalhatian buhat sa pasimula ng likha niya, langit at lupa. Ano po ba nakalagay ito sa aklat ni Apostol Pedro, chapter 2, verse 13? 1 Peter 2, verse 14. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari, nakataas-taasan. O sa mga gobernador na sinugod niya sa panghihiganti na nagsisigawa ng masama at sa kapurihan na nagsisigawa ng mabuti. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at mga pangyarihan salita sa pamamagitan ng Jesucristo sa saksing tapat sa pagkabuhay na magulo. Amen po tayo ron. Amen. Pasakop tayo sa palatuntunan ng kautusan ng gobyerno. Amen. Ngayon, kung hindi tayo magpapasakop, hindi tayo nagpapasakop sa Panginoon Diyos, sino ba nagtalaga kay Presidente Bongbong Marcos? Tao ba? Tayo bang Pilipino ang nagtalaga sa Kanya? O ang Panginoon Diyos ang nagtalaga sa Kanya? Lahat ng mga presidente ng maraming bansa, sino nagtalaga diyan? Mga tao ba? Ginamit lang tayong instrumento para ihalal natin yung presidente natin para bigyan natin ng kapangyarihan yung kanyang pamumuno sa atin bilang tao. Pero God first before others. Pasakop tayo sa itinalaga ng Panginoon Diyos. Ano man, gano'n man kalaki ang organisasyon ng samahan natin, kung hindi tayo magpapasakop sa namumuno ng estado ng gobyerno, kahihiyan lang ang kahalili Pero kung magpapasakop tayo sa pamumuno na itinalaga ng Panginoon Diyos sa minamahal nating bansang Pilipinas, ang ginagawa ng Presidente para sa sambayan ng Pilipino. Dahil pananagutan ng Presidente kung pahihirapan niya ang sambayan ng Pilipino at hindi niya gagawin ng mabuti sa kanyang pamumuno sa bansang Pilipinas. Naunawaan po ba natin? Amen. Huwag tayo nagpapaling lang dun sa mga nangaakay para gawin lang tayong instrumento dun sa ang katwiran ipapahayag yung saloobin na ninakaw ng mga leader na korupsyon, yung kaba ng bayan. May gobyerno tayo, bakit hindi natin itiwala sa gobyerno yung pamamahala ng mga nagkasala sa ilalim ng kautusan ng batas ng tao? Bakit pinangungunahan natin yung gobyerno? Di pinangungunahan naman natin ang Panginoon Diyos na nagtalaga sa gobyerno? Yan ang protection doon sa mga iglesia. Yung totoong iglesia, napakaraming pwedeng iglesia ngayon Amen. Bakit po? Yung totoo po ba? Paano paliliwanag? Sinasamba natin ang Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa Espiritu at katotohanan. Tayo ay nahanap ng ating Ama, nasasamba sa Espiritu at katotohanan. So, wala tayong alinglangan maninindigan tayong lahat. Magpapatotoo tayo na ang Diyos tunay na Espiritu. Amen po ba? O Amen. tayo tinawag na templo, tayo tinawag na sambahayan, tayo tinawag na iglesia ng bundok na Zion.
Saan galing yung mga iglesia? Sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos. Lahat na mananalig sa Panginoong Kristo. Tayo yung pinagtutungo sa gitna ng mga walang kabuluhang laran ng paniniwala. Naunawaan po natin, Amen. kaligtasan ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kasi namihasa na tayo eh. Namihasa na tayo sa puro building, puro magaganda ang pagsamba. Wala namang essence. Common sense. Evaluate natin ang didinig natin. Amen po ba? Amen. Huwag tayong maging alipin ng mga nangangaral na akala mo sa isip ng mga nangangaral ang pagiging banal hindi na gumagawa ng ano bang karumihan. Tandaan natin, pag wala tayo sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta, alipin tayo ng kasalanan. Bakit matatakutin ang mga tao ngayon pagka may dumadating na kalamidad? Alipin ng kasalanan. Masakit pakinggan ang katotohanan sa mga alipin ng kasalanan. Pero yung anak ng malaya, yung anak na babaeng malaya, hindi na nakakaramdam ng takot Naunawaan po natin yung isinilang sa espiritu at espiritu. Yung isinilang sa laman, laman nga. Ang isinilang ng tao, tao nga. Di ang gaganap dito, yung mga isinilang ng Panginoong Kristo sa espiritu at katotohanan, magpapatotoo na ang tunay na Diyos na sinasamba natin ng espiritu. Maliwanag na nagsilang ang Panginoong Kristo sa espiritu at espiritu. Magagawa ba ng laman ito kung hindi sa pamamagitan ng taong si Kristo tayo isinilang sa espiritu? Maipapakilala ba natin ang tunay na sinasamba natin na Diyos sa espiritu? Kung hindi tayo isinilang sa espiritu. That is the whole duty of man of God. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, you and me, that is the Mount Zion. Tayo ang existence nung banal na bundok ng Zion na niluluklukan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon Tayo extension Amen. Tayo ang mapupunan. Kung pwede pa ba magkaroon ng division yung bundok ng Zion nung una, hanggang sa wakas, iisa lang ang hari ng mga hari na nakaluklok sa bundok ng Zion ang tagapagligtas. Hindi naman po pwedeng magkaroon ng division ng bundok ng Zion Tayo na extension ng 144,000 Magpapatotoo tayo na sinasamba natin tunay na Diyos yung Espiritu. Nahayagang larawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo sa ikatlong araw. That is the marvelous thy work of God. Amen po tayo lang. Amen. Naunawaan ba natin yung kagilagilalas na ginawa ng Panginoon Diyos na inihayag niya yung kanyang pagiging Diyos upang ang tao'y walang maging dahilan sa huling panahon? Naunawaan po natin. Amen. Kaya isipin natin, kung matatakutin tayo, ang iniibig natin, sarili natin Taputan natin sarili natin kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung gusto natin makalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan ng sanlibutan, pasanin natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Itiwala natin sa Panginoong Kristo ang lahat ng kabalisahan at lahat ng pag-aalinlangan natin. Ano ang kahalili? Pag-asa, kagalangan, katiyakan ng kaligtasan ng ating kaluluwa at ng buong pamilya natin. Amen po tayo doon. Amen. Unawain natin to. Bago tayo matatakotin, ayaw natin takasan yung kadiliman Ayaw natin takasan yung gawain ng sanlibutan. Ito, nadidinig niyo ba ako sa social media? May kalamidad. Naninindigan ako, wala akong alinlangan na nararamdaman. Sino gumawa ng kalamidad? Di ba isa na nga gumawa ng lahat ng kagilagilalas na kababalagan ng tunay na Diyos, buhat ng lalangin ng langit at lupa? O ano, dapat natin ikatakot? Kasi yung mga natatakot, nag-aaling lang at ayaw sa panatayanan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na Espiritu ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa.
Di ba ganyan din ang nangyari sa panahon ni Noe? Ni Prophet Noe. Naging masama lakad ng tao. Naging haka-haka na ang mga tao. O ngayon, nakikita tayo ng Panginoon Diyos sa lupa. Sino gumawa ng pagkain espiritual? Na lahat tayo po pwedeng kumain, ilang milyon man tayo o ilan man ang tawagin dyan na magagaling sa silangan, kanluran, timog at ilagan. Ang kumakain dito, kaluluwa na natin, hindi na ito literal na pagkain. Amen po ba? Amen. Kaya gaano man karami organisasyon natin, kung hindi tayo magpapasakop sa itinalaga ng gobyerno natin, useless. Tunamain natin, pinipilit nating labanan yung presidente ng minamahal nating bansang Pilipinas eh. Nakakahulugan, wala tayong pagmamahal sa sambayan ng Pilipino eh. Ngayon, kung mamahalin natin yung namumuno ng bansang Pilipinas, ipanalangin natin, hingi natin sa pangalan ng Jesucristo na iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Upang ang Panginoong Jesucristo ang mamagitan sa mga kalamidad, sa mga kaguluhan ng bansa natin. Amen po ba tayo ron? Amen. Kung mahal natin yung kapwa-tao natin Pilipino. Kaya napakalino yung sinasabi doon sa sulat ni Apostol Pedro eh. Pasakop tayo sa palatuntunan ng tao, sa mga gobernador. Huwag tayo maging greedy. Who is the greedy? Satan is the greedy. Bakit naging greedy si Satan? Niluklukan niya yung templo ng Panginoon Diyos, dinaya na ang buong sangkatauhan. Kaya ano kilos ng tao? Puro sakit. Doon binawa ng Panginoong Jesucristo na panagutin natin mga sakim sa kayamanan, sakim sa posisyon. O tingnan nyo, nag-iyak-iyak na ngayon yung mga sakim sa pila. Pinipilit, linisin yung pagiging tao nila. Eh, yung ebidensya, nahahayag na ebidensya. Ngayon, itong pangangaral, sino gumawa ng ebidensya nito? Sino nagnotoryado nito? Di ba't isa lang ang pangalan? Sino ang nagpakilala nito? Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Kasi na masyado tayong naging panatiko sa mga nakikita natin eh. Itinayo ng Panginoon Diyos ang kaharian niya, ang tunay na organisasyon na inassembly ng Panginoong Jesucristo, lahat ng mananalig sa Panginoong Jesucristo, na kaya tayo saksi ng Panginoong Jesucristo, ang sinasaksihan natin, iisang Espiritu ang Diyos buhat sa pasimula, one true God. Amen po ba? Amen. Yan lang ang nakatala sa langit. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one, recorded sa langit. Tanungin niyo, pastor nyo, kung yung bang religion nyo, nakatala ba sa langit yan? Baka maraming denominasyon ang pangangaral ng pastor nyo. Ang Diyos ba, Diyos ng kaguluhan o Diyos ng kapayapaan at kapanatagan? Di ba ang Diyos ay kapanatagan at kapayapaan? Amen. Kaya ako itinatanyag dito sa social media para marinig na ng mga viewers ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ito, ang naghanda ng pagkain espiritual, ang Panginoon Diyos, isinugo ang bugtong na anak upang may pagsalusaluhan tayong lahat. Parangalan natin ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Nagpakilala siya sa pamamagitan ng Jesucristo na sasambahin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kung hindi siya nagpakilala, naunawa natin yung kagilagilalas na nangyaring gawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Ako'y nagpakilala sa inyo, ako'y naghayag sa inyo, ako'y nagligtas sa inyo.
Ako'y nagatahayag sa inyo. Ako ang Diyos nyo. Kayo bayan ko. Kayo ang mga saksi ko. Sabi ng Panginoon Diyos ng Israel. Kayo ang nilalang ko ayon sa aking wangis. Amen po ba? Amen. Alam niyo, kaligtasan, may patotoong pinaniniwalaan na ang Diyos ay Espiritu Aling organisasyon na nagkakaroon ng diskriminasyon at division, nonsense, common sense. Bakit nagkaroon ng kaguluhan at division? Ibig sabihin, isa lang, evaluate natin. Hindi pinili ng Panginoon Diyos yung organisasyon. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung pinili na ipapakilala ko sa inyo nakatala sa langit Notoryado ng Panginoong Diyos sertipikado May authority Dahil pakilala ko yung pagsamba sa langit Tayo ang nasa lupa na mananamba. Kaya masigit ang tao sa alinmang bagay na nilalang ng Panginoon Diyos para magbalik tayo ng maraming karangalan at kalwalatian at katuwiran sa Panginoon Diyos Purihin natin siya sa kanyang mga kagilagilalas na gawa Amen po ba? Amen. Sino ba gumawa ng panukala? Di ba ang Panginoon Diyos ang gumawa ng panukala? Notoryado sa langit? Sino nagpakilala ng ebidensya? Sino nagtalaga ng ebidensya? Tingnan nyo, pagdating sa usapin sa batas, pag walang saksi, mahina ang aligasyon. Mahina ang usapin pagdating sa korte. So, kailangan ng mga witness para pagtibayin. Sino tumawag sa atin? Di ba? Amen tayo ron? Amen. Ang Panginoon Jesucristo ang manunubos natin. Sino nagpapatunay sa atin? Sino nagpapatotoo sa atin? Di ba't yung tumubo sa atin? Di ba't yung tagapagligtas natin? Di ba't yung hukom ng mga hukom nahahatol sa lahat ng gawa ng tao na hindi makikipag-ugnayan sa isang Diyos na tunay? Na sa pamamagitan ng Jesucristo pararangalan natin ang isang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa, na ang Diyos ay Espiritu hanggang sa wakas ng lupa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung sino ba ang nagsasagawa ng katuparan na hula ng mga banal na propeta. Sino ba magpapakilala ng iglesia ng bundok ng Sayon? At sino nagsumikap na itayo ang anak na babae ng Sayon? Kinukuha pa ng ibang organisasyon ito. Wala bang kasiyahan celebrity na yung organisasyon natin? Ba't kinukuha pa yung anak na babae ng Zion? Hindi ba nakatala sa langit yung organisasyon natin sa lupa? Isa lang ang nakatala na inorganize ng Panginoong Jesucristo sa lupa na nagbabalik ng maraming karangalan at kalawalatian at kadakilaan sa pamamagitan ng Jesucristo sa isang Diyos natin sinasamba dito sa balat ng lupa. That is the whole duty of man of God. Watchman, servant. Amen po. Amen. Kaya ako, walang kinahihiya Naninindigan ako na iisang Diyos na tunay na sinasamba ng bundok ng Sayon, nakatala sa langit May patotoo na pinaniniwalaan Sino ho ang gumawa ng ebidensya nito? Di ho ba ang iisang Diyos buhat sa pasimula ng likha ng langit at lupa? Ayan, tingnan niyo yung langit. That is the evidence of work of God. The marvelous work of God. Tingnan niyo yung dagat, tingnan niyo yung hayop, yung puno, yung ilog, yung bundok. Di ba gawa ng Panginoon Diyos yan? Nagsalita siya? Sino nag-separate ng mga bansa? Sino nag-separate ng dagat, ng ilog, ng lupa, ng bituin, ng buwan, ng araw? Tingnan natin! Alalahanin natin ang Panginoon Diyos. Siya gumawa ng kagilagilalas na kababalagan ng lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo. Ito yung salita niya, sa pangalan ng Jesucristo, paniniwalaan natin, save tayong lahat. Bautismunado tayo, doktrinado tayo. Ano ba inutos doon sa mga banal na apostol ng Cordero pagdating sa Mount Galilee? Bago siya pumunta sa langit. Humayo kayo at ipangalan sa maraming mga bansa at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Gawin niyong alipin ng maraming mga bansa sa inyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Saan babalik ang Panginoong Jesucristo? Yung ibinaba sa mga banal na apostol. Kaya sinusubaybayan natin yung
pamumuhay ng mga banal na apostol, ipamuhay din po natin. Saan babalik? Doon sa gumaganap ng anointing of the Holy Spirit. Dahil pinapangaral natin yung doctrines of Christ in the resurrection. Bautismonado yung makikipag-ugnayan at makikiisa dito, mananatili ng tapat sa paniniwala na ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Kaya tayo, witness ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Ano sabi sa atin? Sa atin siya hanggang katapusan ng sanlibutan. Kaya kung ginagamit pa natin yung mga God's promise, yung mga verses, so may relasyon yung gumagamit yan. Itinatanyag natin ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa 7 kontinente sa lahat ng mga may pandinig. Hindi natin siya ikinahihiya sa mga maraming tao. Inihahayag natin siya ng may katapangan at paninindigan na wala tayong nararamdaman na ikinahihiya, naninindigan tayo, na nagpapatotoo tayo na ang Diyos na ipinapangaral natin ni Espiritu siya, buhat sa pasimula ng likhay niya ang langit at lupa. Amen po tayo ron. Amen. Amen. Wala akong ikinahihiya, naninindigan ako na tunay na Diyos na sinasamba ng bundok ng sayo ni Espiritu. Saan tayo pinapupunta ng mga iniimbitahan na ipamuhay natin ito? Sa banal ng bundok ng Sayon, ang sumampalataya sa isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na magpapatotoo tayo save tayong lahat. Di ba pagdating sa hula ni Propeta Micah, doon tayo pinapupunta sa bundok ng Sayon dahil doon maghahari ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na hindi magwawakas ang paghahari niya sa bundok ng Sayon. Hindi literal na building ang bundok ng Sayon. Hindi literal na bundok ito. Saan ba pinapupunta yung mga iglesia para maligtas tayo? Sa mga nagaganap na mga katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ang buwan ay magiging aning dugo, ang tubig ay magiging dugo. Di ba nangyayari na ngayon? Umuuga ang lupa. Pumuputok ang mga bulkan. Umaahon ang tubig sa lupa. Tsunami. Nagaganap na lahat. Maging aware na tayo. Manatili na tayong tapat sa pananalig at pananampalataya. Maging witness tayo ng isang Diyos na tunay buhat sa pasimula para matiyak natin na save tayo sa mundo. At hindi tayo nakakaramdam ng takot. Amen po ba? Amen. Magtiwala tayo ng buong puso at buong pag-iisip sa isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kaya naging saksi ko ng Panginoon Diyos. Sinaksihan ko yung kagilagilalas na ipinakilala niya yung kanyang kaluwalhatian sa iyo at sa akin Sino ho ang gumawa ng ebidensya ng pagiging witness ko? Di ba ang isang Diyos na lumikha ng langit at lupa? Sino ang nagbigay ng weaver nito sa akin? Di ba ang Panginoon Diyos din ang nagbigay ng weaver nito? Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya nga yung mga sinungaling, pag pinag-uusapan na sa korte, nahuli yung mga witness pagka hindi alam yung sinasaksihan Ang daming nangangaral ngayon, ang daming lumitaw na mga bulaang propeta. Kung ano-ano pinag-uuhula sa bansang Pilipinas. Pinangungunahan yung nagsalita sa mga banal na propeta. Nagaganap na lahat yung sinabi sa mga banal na propeta. Ang unawain natin, tayong mga tao na higit sa lahat ng bagay na nilalang niya, ang mayroong buong katungkulan na luwalhatiin natin ang Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa. Amen po ba? Amen. Amen. Para naman bigyan natin siya ng karangalan, ng kadakilaan, ng kagandahang loob na kanyang ginawa sa mga iglesia. Alalahanin natin yung kanyang mga gawa. Huwag natin ibata yung mga puso at pag-iisip natin sa material na bagay na lumilipas, nabubulok, nawawala. Nakita nyo sa Cebu, dito na lang sa Pilipinas. Huwag na tayong pupunta sa ibang bansa. Nakita nyo yung nangyari sa Cebu. Yung mga sasakyan, ang gaganda, nagkakapatong-patong. Hundreds ang namatay dahil doon sa minina ng mga sakim sa kayamanan. Na kung hindi sakim sa kayamanan, hindi sana masasalanta yung Cebu. Naunawaan po natin. Amen.
Kaya sino man yung mamumuno sa estado ng gobyerno at hindi gagawin yung kabutihan sa sambayan ng Pilipino, merong iisang hahatol, yung Papa rito. Saan siya babalik? Doon sa mga gumaganap ng hula ng mga banal na propeta. Balikan natin si Haring David, si Haring Solomon, si Gideon, si Josue. Di ba nabuhay sila sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta? Ang mga banal na apostol ng Cordero, nabuhay sila sa hula ng mga banal na propeta. Pinangaral nila ang iisang Diyos na tunay, na Espiritu. Mga saksi sila ng Panginoon Diyos. Saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. O di yung sumasaksi ang bayan ng Panginoon Diyos. Sino nagpatunay? Sino nagpatotoo? Sino nagsabi sa mga banal na propeta? Sino kinausap ng Panginoon Diyos na magbibigay siya ng tanda? Si Propeta Isaias. Isang babae magsisilang ng isang sanggol na lalaki na tatawagin Emmanuel, sumasa atin ng Panginoon Diyos. Amen po tayo ron. Amen. Ginaganap natin yung hula ng mga banal na propeta. Kaya maraming nangangaral Pararating ang panang, sumpa ng Panginoon Diyos Bakit po? Kapag hindi nilagay nung nangangaral sa kanyang labi at puso't isipan ang kautusan ng hula ng mga banal na propeta, pananagutan nito sa kalooban ng Panginoon Diyos, hindi natin siya pinararangalan. Hindi natin itinatanyag yung kanyang kaluwalhatian. That is the whole duty of man of God. Ito yung buong katungkulan ng tao ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, nagpapatotoo ng Diyos sa Espiritu mula ng itatagang langit at lupa. Amen po ba? Amen. Kaya nakagaganap na binigyan tayo, pinagtalagan tayo ng nalalabing panahon. Huwag tayo mag-alinlangan sa paparating na kalamidad. Isinasagawa ng Panginoon yung sinabi niya sa mga banal na propeta, maging babala sa tao to. Dumapit tayo sa nag-iimbita sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo, isang guni natin ng buong puso at pag-iisip yung katapatan ng ating paniniwala na wala tayong ikinahihiyan na sinasamba natin ng tunay na Diyos na Espiritu mula ng lalangin ng langit at lupa. Amen po tayo ron. Amen. Witness tayo ng Panginoon Diyos. Sino ba magtataas sa kalawakan ng kalamidad? Sino nagdilid sa malakas na kalamidad? Di ba isa lang? Isa lang yung nagsagawa niyan Sino nagsasagawa ng pag-uga ng lupa? Sino nagsasagawa para bumuka ang lupa? Sino nagsasagawa para ang dagat ang tubig ng dagat umahon sa lupa? Di ba isa lang ang kataas-taas ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa kanyang mga gawa na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli? Naniniwala kayo ron sa lahat ng mga nakakarinig na pinapahayag ko transparency sa social media yung katotohanan. Amen. Hindi nyo kami mai-issuehan dito dahil hindi kami nangihingi ng solicitation sa mga nakakarinig. Iba ang katayuan na nakadefine ng Iglesia ng Bundok ng Zion sa mga sikat na celebrating mga relihiyon ngayon. Kaya natin ito pinaghihiyawan para marinig na ng mga binibigyan ng pag-asa ng Panginoon Kristo sa kaligtasan natin bawat isa. Dahil talagang itong babala na nangyayari, hindi na pangkaraniwan. Marami ang natotroma. Ngayon, paano tayo matroma? Huwag natin itihiya, nasambahin natin ang Panginoon Diyos na Espiritu, buhat sa pasimula. Sino gumawa ng motoryado nito? Sino nagbigay ng napaka-dakilang konsepto nito? Sino gumawa ng content nito? Sino nagbigay ng waiver sa akin? Ng karapatan sa akin para itayo ko ang palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta na nagpapatotoo ko na ang Diyos na sinasamba ng Iglesia ng Bundok ng Zion ay Espiritu at katotohanan. Ginawa tayo ng patungala para saksihan natin, para pagpulihan natin at luwalhatian natin ng Panginoon sa pangalan ng Jesucristo. Awitan natin siya ng mga bagong awitin na nakalulugod sa kanyang pandinig, yung inaawit ng Bundok ng Zion, ng mga bagong awitin.
awitin. Sino nag-compose yung inaawit ng bundok ng Zion? Siya na lang nag-compose ng inaawit ng banal ng bundok ng Zion na inaawit natin na nakalulugod na hangin at sabyoto sa kalangitan bilang nasa lupa mga iglesia na sinasamba natin ang tunay ng Diyos sa Espiritu at makatotohanan. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na mali, kaya tayo ginawang saksi, iginawa dahil ng panukala na walang hanggan. Ngayon po ba? Kung pwede ba maging saksi ko? Kung hindi gumawa ng panukala na walang hanggan, naunawaan po natin. Kaya yung mga usapin sa Senado, pupunta ko, dohi ka, oh. Yung sumaksi ko sa usapin na hindi napatunayan na pinirmahan nung galing sa abogado yun, nagiging saksi, naging usapin sa Senado. O ito sa espiritual na paghahayag. Bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, sino gumawa ng panukala na sinaksihan mo? Di ba ang Panginoon Diyos ang gumawa ng panukala na siya din ang lumangdaan nito? Siya din ang may pangako nito? Sino nagsabing saksi ko? Ang Panginoon Diyos. Nagpahayag ako sa inyo, nagpakilala ako sa inyo. Ako ang Diyos nyo, kayo ang bayan ko. Kayo ay mga saksi ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nilalang ko kayo ayon sa aking kaluwalhatian. Tunay na kagalang-galang kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Naunawaan po natin yung nadidinig nyo na pinapahayag ko. Kaya kung ginagamit natin yung mga verses, hindi kaugnayan yung gumagamit. Pinararangalan natin ang Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa sa huling panahon. Naunawaan po ba natin? Nagpapakita ng mga babae para manumbalik na tayo at pagsisihan na natin yung matagal na tayo nakalimot Pilit na tinatakasan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo Pilit na paaakay tayo sa magdaraya na sanlibutan Na-open po tayo. Kaya tayo na-open alitin tayo ng kasalanan. Ayaw natin iwanan yung kasalanan. Ito, paniwalaan natin yung tanda na binigay sa atin. Nakakalaya tayo sa pagkakaalitin ng sanlibutan. Pinalitin niya sa tatas ang buong sanlibutan Amen po tayo ron. Hindi na pa ako, buhat sa pasimula si Eva. Binayaan niya sa tatas Huwag niyo sabihin, hindi tayo naging angka ni Eva. Doon pa lang, hindi ko kumon, maunawaan na natin. Kaya sino ang nag-establish ng sambahayan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Na ang Panginoon Jesucristo ang pangalan na nilalang na siyang sinag ng larawan ng Diyos na di nakikita. O ano larawan ng Panginoon Diyos? Nung pahayag ang Panginoon Jesucristo sa igatong araw, Espiritu. Amen po tayo doon. Amen. Meron bang tatlong persona na nakatala sa langit? Meron bang tao na nakatala sa langit na sasambahin natin dito sa lupa? Evaluation. Salisigin natin mabuti sa puso't isip natin. Hindi matutularan ng bilyon-bilyon o trilyon-trilyon ginto-ginto sa mundo itong kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon Jesucristo. Sa pagparito niya, may mababasa ba tayo na ang bundok ng Zion? Ang babalikan niya na makakakita ng mukha na nakahanging ondel siya sa kalangitan. Pakibasa natin yan. Tanongin niyo, Pastor Joe, kung yung lilihim niyo ba, babalikan ng Panginoong Jesucristo yan. May hula bang magaganap yan? O yan din yung pastor na ang hinanap ng tila. Inilihim ang kaluwalhatian at larawan ng Panginoon Diyos sa pakangaral. O sino magpaparating na sumpa dyan? Sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Malakias, sino man yung nangangaral na hindi ilalagay sa labi yung kautosan ng mga banal na propeta, magpaparating siya ng sumpa. Ang kinatatakutan ko, yung may kapangyarihan magbulim sa impyerno at pumatay ng kaluluwa. Hindi ako natatakot sa pumapatay ng laman. Amen po ba? Amen. Ang kinatatakutan ko, yung pumapatay ng kaluluwa na may kapangyarihan magbulim
may kapangyarihan magligtas ng kaluluwa ng lahat ang may pagdinig na iniimbitahan na tayong lahat ngayon. Kaya natutupad kayo, mula ng mga banal na propeta, sinasagawa na ng Panginoon Diyos lahat ito eh. Para doon sa mga narinig ito, makatiyak na tayo na nakadefine ng invasion ng bundok ng Zion. Sino ho ang nagpapakilala ng bundok ng Zion sa maraming mga bansa, sa sangkalakitan, at sa buong sangkatauhan? Hindi pinipili ang bundok ng Zion. Mga lingkod ng Panginoon Diyos yung bundok ng Zion eh. Mga followers ng Panginoon Kristo ang bundok ng Zion. Di ba si Haring David? Siya din ang namahala sa Zion. Di ba mga tao, yung kasama ni Haring David na naglilingkod sa Mount Moriah? Naunawaan po ba natin? Amen. O yung extension, mga tao rin. Hindi building. Pag hindi natin pinagsisihan yung naalipin tayo ng mga mandarayang mga karoon sa huling panahon at hindi natin pinakasan yan, isipin natin kung may pag-asa tayo sa kaligtasan ngayon. Bagli pa lang, no? Masyado na trauma natin. Ano inisip natin? Kapayapaan at kapanatagan at mabuting kapalaran, hindi kasamaan. Amen po ba? Amen. Sino nag-isip? Ang Panginoon Diyos eh. Sino magbibigay ng kadakilaan at karangalan sa Panginoon Diyos? Tayong mga tao na nasa lupa. Amen po ba? Amen. Huwag tayo maging paigmabaw sa huling panahon. Tingnan na pagpalito ng Panginoon Kristo eh. Ang daming mga isinasagawang mga babala at takitain eh. Kaya alin man malalaking organisasyon na hindi magpapasakop sa itinalaga ng Panginoon Diyos, eh kinakalaban ng Panginoon Diyos eh. Nasa na nga concern to the Filipino. Greedy din eh. Sino ba greedy? Who is the father of liar? Kaya na magsalita. Who is the Prince of Peace? Who is the Lion of Judah? Jesus Christ is the King of Lion of Judah. Amen po ba? Ang Panginoong Kristo ang hari ng mga hari sa angkan ng Judah. Saan maghahari at hari ng mga hari ang Panginoon ng mga Panginoon, ay lahat ng tuhod ay iduluhod sa pangalan ng Kristo at sasabihin si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Bago natin ipahayag yan eh. Tapulihan natin ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung bakit tayo witness ng Panginoon Diyos. Iisa lang ang sinasamba natin tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan eh. Yung mga sasamba sa Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama na tunay na mananamba. Amen po ba? O di, common sense, maliwanag na tayo yung sambahayan niya. Hindi biting. Hindi siya tumatahan sa biting. Saan siya tumatahan? Sa puso't isip ng taong nakakarinig ng katotohanan, paniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga alipin ng kasalanan maramdamin nasasaktan. Isipin natin mabuti, baluin natin. Pag hindi natin pinakasan yan, patuloy natin pinaninimubu at pinagsiselos ng Panginoon Diyos Bakit po? Gumawa siya hindi natin pinalarangalan nililibot pa natin Alalahanin natin yung nangyari sa mga 12 angkan ng mga propeta, lalo pag sila sa Egypto. Nilibot ng mga hindi sumampalataya. Naunawaan natin yung 144,000. Klaro, nabilang yung mga sumampalataya. O ngayon, lumapit extension. Ito yung kapunan. Kaya nasa atin ang kalayaan ngayon. Kung hindi natin ito paniniwalaan, makasama tayo ng mga magulang natin sa disyerto na hindi rin nakasama doon sa 144,000. Amen po tayo ron. Amen. Kaya isa lang
kailangan. Binigay siya ating tanda eh. Sa lahat ng pangalan na sasantay natin sa Espiritu sa katotohanan sa pagkabuhay ng mga Espiritu. Witness tayo ng isang Diyos na sinasanta natin buhat ng kasimula. Na ang Diyos yung Espiritu buhat ng kasimula hanggang sa wakas na lupa. Hanggang sa hindi nakapalito. Amen po tayo nun. Wala akong pinahiya, wala akong nararamdaman na alinlangan, wala akong nararamdaman pangamba, wala akong nararamdaman takot. Panatag ang kalooban ko. Dahil sumasampalataya ako ng Panginoon Diyos ang meron. Kalooban ang nangyayari na dumating na kalangan sa bansang Pilipinas, hindi paalaga sa mga taong nakakarinig na iniimbitahan na tayo ng Panginoon natin, ng tagapagligtas natin. Nakakawaan po natin. Isa na nga record ng pagsamba natin sa langit ang Diyos yung Espiritu, buwan sa pasimula. Tanongin niyo yung pastor nyo kung may record ko yung pagsamba niyo sa religion nyo. Nagpapaano ka mga tao ngayon? Buong mundo to. Ito, may kalamigan, pero ito, nalinindigan ako na wala ako ikinahiya. Para marinig natin ang katotohanan at kabubuhay natin at pakiniwalaan natin. Sila na ng Panginoon kasi nagpapatotoo. Sila na siya, Pilipino, wala siyang ikinahiya pag nangaral siya. Nagpapatotoo siya. Wala siyang alinlangan. Sila na hindi ng karunungan sa kanya. Ang isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu sa katotohanan. Kaya ang Panginoon sa Kristo ay ang bibigay sa atin ng pag-asa. Nabasa di ba kung kasama ng Panginoon sa Kristo ang mga pananapistol? Si Apostol Pedro, na maraming na nakaisip na utang sa kanamitan. Lumubog sa tubig, nag-alinlangan si Pedro. Dapat ba tayo mag-alinlangan? O dapat tayo manindigan ng buong puso at pag-iisip at buong lakas at kaluluwa na manatili tayo naman kahula ng mga banal na propeta o kung dumating ang mga pamalae wala tayo nararamdaman Roma o Medyo o takot man. Amen po ba? Hindi patuloy natin pinalaman ng mga Diyos na buhay sa pagmamagila ng apostol at Diyos na tanda na sumasa atin ang Diyos na Diyos na tagapagligtas natin sa isip, sa salita at nagawa at pananampalataya. Amen po. Amen. Yun na, nagligtas kaya Apostol Pedro, di ba kinuha siya sa tubig? Iyahoy niyo siya. Ano nakita natin observasyon? Nag-alinlangan siya. O ito, paalala sa atin sa nakakarinig. Huwag tayo mag-aalinlangan dito sa nadinig natin katotohanan. Kaya ako walang pinahiya at wala akong nararamdamang alinlangan. Dahil marami na kababalagyan nangyari sa pagiging tao ko. Yung nangyari kay Apostol Pablo na tinuklo siya na makamantag na lupong, nangyari din sa akin. Na-stroke ako, eto ako, nasa harapan nyo, naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan natin lahat. Walang nakapaloob na issue na nakakailangan ako ng sentimo. Wala po. Kundi ang Diyos ay pag-ibig, naghahatid ako ng kaligtasan sa mga may pag-ibig upang makalaya tayo sa mga pangdaraya at panghililan na makaaral. Naunawaan po ba natin? Marami pang mangyayari, marami pang magaganap na mga hula. Kaya maging aware tayo, maging smart tayo ngayon sa huling panahon. Huwag kung kailan dumadating na kalanginan, tsaka tayo nagiging paimbabaw sa mundo. Huwag tayo maging maibigin sa sarili, huwag tayo maibigin sa mga temporaryong bagay. Ipinakikita ng Panginoon Diyos na walang kabuluhan ng mga temporaryong bagay sa mundo na iniibig ng tao. Ang ibigin natin ng isang Diyos na tunay na di natin nakikita.
luwalatiin natin siya, dakilain natin siya, parangalan natin siya bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay ng muli. Naunawaan natin yung pagiging saksi ko. Nagpakilala Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Naghayag siya ng pagliligtas sa iyo at sa akin. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ako ang Diyos nyo. Walang ibang Diyos liban sa akin. Kayo ang mga nilalang ko ayon sa aking wangis. Tunay na kagalang-galang kayo sa akin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Naunawaan natin kung paano ang Panginoong Diyos ang pakilala ng ebidensya at narinig ninyo na i-deliver ko ng transparency sa social media. Naipakilala ko sa inyo yung nagbigay sa akin ng liber. Naipakilala ko sa inyo yung nagtuturyado ng banal na kasulatan. Jesus Christ is the justice of our faith. Siya ang nagtuturyado nito. Siya ang gumawa ng walang hanggang banal na kasulatan na sinasaksihan ko. Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Jesus Christ is the greatest principle of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the key of salvation. Go to heaven. Nanawaan ko ba natin? Ang banal na butong masayon, may pinaninindigan na daan ang katotohanan tungo sa kalangitan. Ang Panginoong Jesucristo ang pintuan sa kalangitan at ang Panginoong Jesucristo ang susi ng katuwiran ng tanda ng patotoo na wala ng kapangyarihan ng Hades ng impyerno ng pagdurusa sa mga itinatnang tagapagmana na isinilang sa Espiritu at Espiritu. Kaya nagpapatotoo tayo, yung nagsilang sa atin sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan ang Diyos ay Espiritu. Ang kanatlahi tayo sa pagbabagong lahing espiritual ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Galing tayo sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos. Meron ba denominasyon? Meron ba diskriminasyon? Kaya wala nang itinatangi sa imbitasyon ng Panginoon Diyos Lahat ay magsiparo na sa banal na bundok na tayo, pakipagin tayo na, pakipagsanggunian Dahil mapanganib ang huling panahon itinalaga Nakadefine na ito huling panahon Magsipagsisi na tayo takasan na natin yung mga walang kamuluhan, lakas ng paniniwala ng sanglibutan. Manatili na tayo tapat sa ilalim ng kautusan ng mga banal na propeta. Manindigan na tayo na huwag natin ikahiya na ang Diyos na sinasamba natin yung Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Maunawaan natin yung pagiging witness ko. Wala akong nararamdamang alinlangan at wala akong nararamdamang kahihiyan. Naninindigan ako na may katapangan at katapatan. Sino gumawa nung sinasaksihan ko? Hindi mo ba ang Panginoon Diyos ang gumawa ng ebidensya nito? Siya official na gumawa ng pagiging saksi ko. Sino nagbigay sa akin ng leader para maging saksi ko? Sino nagbigay sa akin ng authority at nagbigay sa akin ng power para itayo ko yung katotohanan na ebidensya na ipinakilala ng Panginoon Diyos yung pagiging Diyos niya sa mga tao? Romans chapter 1 verse 20, upang ang mga tao ay walang maging dahilan sa huling panahon. Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipapahayag ng iyong labi na ang isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus ay sasampahin natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli, maliligtas tayong lahat. Naunawaan po natin, sabi ninyo, transparent sa social media to. Para yung mga nagsitayuan ngayon na mga namumulong, dumating na ang kalooban ng Panginoon Diyos, ang katuparan ng hula, kasambahayan ng Panginoon Diyos. Sa lahat ng sasakit sa pagkabuhay ng mga muli, tayo ang
sambahayan ng Panginoong Kristo. Who is the head of house of God? Isa na nga. The author and finisher of our faith in the resurrection, Jesus Christ is coming. Do you believe that? Na-enjoy ba natin yung presensya? They come to meet my glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection in this place. Sinabi ng Panginoon Diyos, ipakikilala ko ang bundok ng Zion. Kahalili ng inyong kahiyan, karangalang walang hanggan. O di isasagawa ng Panginoon Diyos. Eto, pinapahayag sa mga nakakaminig yung tunay na kaligtasan natin bawat isa. Maraming tunay na kaligtasan, maraming lumitaw na peke. Maraming itinago ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Bakit po ba ililihin ito ni Satanas? Dahil dito siya hatulan ng Panginoong Jesus Cristo sa muling pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya kung magkakaroon tayo ng relasyon, ipanalangin natin yung namumuno ng ating gobyerno at yung buo niyang pamilya at yung kanyang mga kabinete ng gobyerno natin na magkaroon na ng takot sa pinaalala ng Panginoon Diyos ngayon. Ano ba kabuluhan ng kayamanan ng sambayan ng Pilipino na ninanakaw ng mga leader natin? Mababaw man nila sa langit yan. Eh dito pa lang sa lupa, nagdudusan na sila. Di ba nananagot na yung mga hindi kanilang pag-aari kinakangkam nila? Eh yung galit ng Pilipino, nararamdaman ng mga corruptible leader natin. Eh paano yung galit ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagpalito? Ano ginawa ng mga leader natin? Kaya si PBBM, atin yung pagmamalasakit niya. Bagamat talagang binibigyan niya ng partisyon ng bawat tinatamaan ng kalamidad, eh, para makapagsimula tayong muli. Ngayon, kung tayo may relasyon sa Panginoon Jesucristo, alam niyo, may relasyon, nagpapatotoo Tingnan niyo, walang relasyon. Ikinahiya ang larawan ng Panginoon Diyos, inililihim. Dahil alam ng mga walang relasyon, nandito sila humukuban. Amen po ba? Amen. Saan tayo pinapupunta para maligtas tayo? Nangyayari. Nasa banal na bundok tayo ng sayong pinapupunta sa bayan ng Diyos na buhay. May pinaganda na ng tahanan sa langit. Kaya nga pagpalito ng Panginoon Jesucristo, kukunin yung mga iglesia. Dahil pinaganda na tayo ng tahanan sa langit Kaya wala tayo magdadalang kayamanan Dahil hindi naman tayo taga-sanlibutan. Taga-langit tayo. Hindi tayo pinag-iipon ng kayamanan sa mundo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung saan ang gagaling yung imbitasyon sa bundok ng Zion. Saan pinapupunta yung mga iglesia. Sa batal ng bundok ng Zion upang matyak natin ang kaligtasan natin. Saan maghahari ang tagapagligtas sa bundok ng Zion. Binigyan tayo ng katiyakan na sumampalataya at ipabuhay natin ito. Hindi tayo mapapahiya hanggang sa muli niyang pagparito. Inihayag natin sa madilim na dako ng mundo yung karangalan ng tumawag sa atin bawat isa. Amen tayo, Ron? Amen. Itinalaga tayo bawat isa, natagalangit tayo, hindi tayo taga-sanlibutan. Bunga tayo sa pagkapanganay. Ang pangkahalatang pagpupulong ng iglesia ng bundok na sayo, ng bunga sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Sino ang nagbigay ng leader nito? Sino ang nagtutoryado nito? Sino ang nagsenyo nito sa langit? Who is the King of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Go to heaven! Official! Hashtag banal na bundok ng Zion. Highlight banal na bundok ng Zion. Go to heaven! Tanungin niyo yung mga espiritualisado, organisado relihiyon. Merong nangangaral, hindi na lang mahalaga relihiyon. Mahalaga relasyon. Eh, sino ba ang nag-convert na relihiyon? Sino nagsikap na itayo ang organisasyon pagdating sa paniniwala? The God Almighty created the heaven and the earth. Iisang Diyos na tunay ang isikap itong bundok ng Zion. Amen po ba? Kaya matatagot pa yun, nag-aalis ng relihiyon Hindi na raw mahalaga yung relihiyon, relasyon na lang.
no, dumarating sa nakalista ng religion, kahihiyan. There is no relation. Walang relasyon sa Panginoon Diyos. Common sense. Valuation. Naunawaan po ba natin? Ito, sa harapan yun, nanginitigan isang hamak at mahina at dukhang tao na katulad yung tao. Kung hindi ako binigyan ng video ng Panginoong Jesucristo, mabibigyan pinapahayag ko sa social media para makatakas tayo sa mga mamumuusok na mga nangangaral sa atin. Ginawa tayong kapakinabangan. Ginawa tayong gatasan. Mas higit pa karangalan nila sa Panginoong Jesucristo. Kung gusto natin maglingkod sa Panginoong Jesucristo, maging alipin tayo nung tinuturuan natin. Amen po ba? Amen. Paglingkuran natin yung mga nakikinig sa atin. Isa lang ang paglilingkuran natin ang Panginoong Jesucristo, pero paglingkuran natin yung mga inaaralan natin. Magpakababa tayo sa kanila. Ipangaral natin ang Diyos ay pag-ibig. Ano po? Huwag natin higit ng guro ng mga guro. Walang hihigit na alipin sa hari ng mga hari. Kung gusto natin maging lingkod sa tunay na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, paglingkuran natin yung katulad nating tao. Ipahayag natin yung katotohanan na walang dagdag, walang bawas. Amen po ba? Upang matiyak ng mga nakakarinig yung tunay na kaligtasan ng ating kaluluwa at ng ating buong sambahayan. Dahil mapanganib na mababala at paalala ng Panginoon Jesucristo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Babalikan niya yung iniwan niyang kaharian eh. O saan na inilagay yung tunay na kaharian? Tagalangit eh. O tayo ang nasa lupa. Tayo ang nagpaparangal sa hari ng mga hari. O sino babalikan ng hari ng mga hari? Nagpaparangal dito sa lupa. Amen po tayo doon. Kaya kung hindi natin siya pararangalan sa lupa at ikahiya natin siya sa mga tao, ikahiya rin tayo ng hari ng mga hari sa langit. Amen po tayo ron. Amen. Common sense yung logic. Yung logic, iisipin na pag-aaralan natin yung logic, yung logika. Naunawaan mo natin yung pinaninindigan ko na hindi sa sinasamba natin yung Espiritu at katotohanan, hinahanap na ng ating Ama yung tunay na mananampay. Ang daming sikat na religion ngayon, tignan nyo ano nangyayari. Di ba paano kung magkaroon ng bagong batas? May patutupad ang presidente ng dinamahal natin Republika ng Pilipinas. Ay lahat na rin ay inihahayag ngayon sa atin ng mga leader ng gobyerno. Ay paano kung ilahat ngayon ng mga religyoso yung mga sali nila kung bakit sila naging mga milyonaryo. Di ba? Naunawaan natin, paano kung una lang gobyerno, yung mga religyosong sikat at mga celebrity ng salin. Baka ako na kung saan tago ng tago. Ano po? Ngayon, isipin natin, ibalin natin. Kung paano kung paparito na ang Panginoon Jesucristo. Kung tatanungin na tayo kung ano ginawa natin dito bilang tao. Pinanakaman ba natin ang Panginoon Diyos dito bilang tao sa lupa? That is the whole beauty of man of God. Dininig ba natin siya? Pinakinggan ba natin siya? Sumangkuni ba tayo sa pangalan ng Jesucristo? Patuloy lang tayo, gusto natin maligtas, masyado tayong tuso eh. Pero ayaw natin siyang parangalan. Pinagpapalit natin siya sa material na bagay. Hindi natin siya pinararangalan. Kaya, pag meron kalamitan na dumarating eh, kita-kita sa atin yung pagiging ipokrito natin. Nasakit po bang nadinig ang katotohanan? Isipin natin, matagal na natin pinagsiselos ang Panginoon ng Diyos eh. Pinagpapalit natin siya sa mga material na bagay at temporaryong bagay ng mundo na kanyang ginawa. Kaya nangyayari malakas na kalamidad. Nililimot natin yung kabutihan ng ginawa. Nililimot natin yung magandahang loob niya para tayo'y maligtas at huwag tayong mapahamak. Sino gumagawa ng kapahamakan? Yun ang dadaya sa atin. Amen po
ba? Amen. Sino ang magdaraya? Si Satanas. Saan niya dinadala yung mindset natin sa material na bagay? Ang Panginoon Jesucristo, dinadala tayo sa kapayapaan, sa mga bagay na sinabi niya, na di natin nakikita, na pangyayarihin niya, isasagawa niya sa ating bawat isa. Amen po ba, kahalin ng kaligtasan at pag-asa natin, bawat isa? Hindi kagulumihanan at kalituhan, hindi takot, kapanatagan at kapayapaan, ibinibigay sa atin ng bawat isa. Hindi kabalisahan. Bakit tayo, inumpitahan tayo, di po ba, saan tayo pinapupunta? Nakakita ko tayo ng maraming pamita ay nangyari sa langit sa lupa, sa dagat. Sa banat ang bundok tayo ng tayo pinapupunta lahat para makipag-aralan at tumawag tayo sa Panginoon Jesucristo, magsisika tayo. Kaligunan na natin yung walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Manatili na tayo na ang Diyos yung Espiritu, magpatotoo na tayo, saksihan natin ang Panginoon Diyos, buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Para makatiyak tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa ng ating buong pamilya. Nakita niyo sa Cebu, 6 na anak. Pinakain ng tubig, pati mga apo. Hindi nga, pigatik, kalungkutan, nakakabang. Ito yung pagkakataon natin ngayon. Gusto ko ba natin makita yung pinakita sa atin na isang dilubyo na nangyari. Tapos ang dami pa mga nakuhula ngayon, pinahukunahan ng Panginoon Diyos sa mga sinabi sa mga banal na propeta. Ngayon, ang gawin natin, mag-aaral at magsaliksik tayo ng banal na kasulatan. Ito yung river, oh. Naunawaan natin yung river. Isa lang ang pangalan na magbibigay sa atin ng autoryadong paniniwalaan natin. Sino nagpakilala ng ebidensya ng Diyos sa Espiritu? Ang Panginoon Diyos din. Amen po ba? Amen. Sino kumuha ng autoryado? Sino nagselyo nito? Ang Panginoon Diyos din. Sino kalooban ng Holy Bible? Who is the author of Holy Bible? Jesus Christ is the author of Holy Bible. Jesus Christ is the master doctorate. Amen po tayo ron. Amen. Kaya nakagagalak na naninibigan ako, wala akong inumehiya ng Espiritu na sinasamba ng bundok ng Sayon. Ako'y sumasampalataya na sa isang pata. Wala kang imposible para itaas ng Panginoon Diyos yung kalamidad na kinatatakutan ng mga tao eh. Amen po ba? Amen. Tuyod nga tumuklaw sa aking adupong, walang kapangyarihan sa akin eh. Walang kamandan. Eto, ang abanding ko nyo na mahina at duka. Double mighty stroke. Eto, nadidinig nyo bang bulon magsalita? Di ba, itinutuwid ng Holy Spirit yung paghahayag ko sa social media para pakinabangan ng mga nakakarinig yung katiyakan ng kaligtasan ng bawat isa. Papulihan natin ang Panginoon Diyos sa kanyang kagandahang loob at kaputihang loob. Amen po ba? Amen. Duwan natin yung kanyang mga gawa para kala natin siya. Huwag natin siya limutin. Nagpaparating siya ng uot, ng galit. Huwag mahuli lahat doon sa mga nakakarinig. Ano po? Huwag natin ikahiya sa maraming mga tao ang Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Ikahiya tayo ng Panginoong Jesucristo sa ating iisang Diyos na tunay, buhat sa pasimula. Sa muli niyang pagpanito, pati kinahiya natin siya dito sa lupa. Panakalan natin siya sa lupa. Naunawa natin kung paano ko pinararangalan ng iisang Diyos na tunay ng lalaki ng langit at lupa bilang witness. Siya gumawa ng ebidensya na sinasaksihan ko. Pati mga pinakamatataas na marurulong dito sa sanlibutan, isa lang ang pagsasanggulian ng mga matatalinong tao sa mundo ba? Ang Panginoong Jesucristo lang. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na maghahari sa puso ng mga iglesia na mananalig sa ang Diyos ng Espiritu.
magpapatotoo tayo, sasaksihan natin ng Panginoon Diyos sa Espiritu siya, buhat ng nanangiyan namin at lupa. Sangayon po tayo noon. Amen. Ang kaligtasan, walang ipinahiya, pinaninindigan ng Diyos na Espiritu. Ano ang kahalili? Katatagan sa katatagan, kaalaman sa kaalaman, pagtitiis sa pagtitiis. Pinasasagana sa kaalaman sa kaalaman. Naunawaan po natin yung mga iniimbitahan at pinapupunta tayo sa banal na bundok ng Zion. Ano sabi kay Propeta Isaias? Sino nagsalita kay Propeta Isaias? Ang Panginoon Diyos. Ano sinabi? At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Zion. Hindi ito literal na building, mga manong God ito. Amen po ba? Kaya hinahanap ng marami yung bundok na Zion, building ba? Hindi nga tumatahan sa gawa ng kamay ng tao, ang Panginoon Diyos eh. O di maliwanag na daya itong pinagagawa ni Satanas sa huling panahon. Pinaganda yung mga pader na bato. Inakit yung mga paningin ng tao. Ginawang kapakinabangan ng mga tao. Walang katiyakan ng kaligtasan. O ang ginawa ng Panginoon Diyos. Di ba tiyak sigurado tayo? Naunawaan po natin yung spiritual revelation, spiritual conversation and transformation, purely spiritually na ang Diyos natin yung Espiritu na itatagal namin at lupa, kaya tayo witness. Siya din ang gumawa ng panukala na ipinalaga niya na sa pamamagitan ng taong si Yesu Cristo ipinakilala sa maraming mga bansa ng buhay maguli na ang pagsamba natin sa Espiritu at katotohanan, hindi gaya ng mga iniuwit sa bato. Hello? Naunawaan po natin. Ano katiyakan ng pagsamba sa mga walang kabuluhang nakikita ng tao? Kaya dito pa lang sa mundo, masyado tayong alalang-alala. Naging ipokrito tayo. Bakit tayo nagiging matatakutin? Evaluation. Nananatili tayo sa pagkakaalitin ng kasalanan ay ayaw natin lumapit sa liwanag eh. Who is the light of the world? Jesus Christ is the light of the world. Do you believe that? People of God? Amen. Mahirap bang unawain ng Panginoon Kristo ang liwanag ng katotohanan na gagawin nating kublihan, gagawin nating sandigan, gagawin nating cover ng ating pamumuhay. Sa Kanya manggagaling ang crown. Paano kung hindi natin siya pinarangalan sa lupa? Wala tayong inaantay na crown na ibibigay sa atin. Hindi tayo magiging awardee sa heaven. Wala tayong certification ng Panginoon Kristo dahil hindi natin siya pinarangalan sa lupa. Common sense, naunawaan po ng mga nakakarinig. Common sense lang po. Pag hindi natin siya pinarangalan sa lupa, that is the whole duty of man of God. Ano kabuluhan natin bilang tao? Ano kabuluhan ng effort natin dito sa mundo? Puro sa mga bagay na nasisira at walang value, lumilipas lahat. Nakita niyo yung nangyari sa Myanmar, sa Cebu, sa Davao. Ano kabuluhan ng mga bagay na ipinakikita ng Panginoon Diyos na iniipon at iniibig ng mga tao sa mundo? Diba dito lang nakasalalay ang pag-asa natin lahat sa paniniwala? Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi, masdan natin si Jesus naggumawa ng matuwid na paniniwala natin para makatiyak tayo sa kaligtasan ng kaluluwa at ng buong sambahayan natin Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makararating sa aming Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya, kung hindi natin
sasampalatayanan ng Panginoon Hesus Kristo. Hindi natin sinasampalatayanan ng Panginoon Diyos na dilikha ng langit at lupa. Maliwanag po tayo doon. Amen. Hindi sa atin ng ating Ama kung hindi natin paniniwalaan ang Panginoon Hesus Kristo. Kung hindi natin siya pararangalan bilang tao sa lupa, hindi rin tayo pararangalan ng ating Ama sa langit. Common sense. Logic. Tanungin nyo na yung mga nangangaral sa inyo, mga pastor nyo. Nanawaan natin yung doctrines of Christ in the resurrection, yung baptism of Christ in the resurrection. Aral ang bautismo. Amen po ba? Kung hindi natin ito sasampalatayanan, hindi tayo mabubautismohan. Mananatili tayo sa pagiging sinner natin sa mundo. Kaya ang pagsamba, may paggalang at respeto. Amen po ba? Amen. Maunawaan natin kung sino lang ang dapat nating bigyan ng pinakamataas na paggalang at takot at pagsamba. Ang Panginoong Jesucristo po. Siya lang ang karapat-dapat nating respeto. Siya lang ang karapat-dapat nating igalang at siya lang ang magbibigay ng award sa atin sa heaven. Siya nagbigay ng notaryado di certification. Kaya nababanggit ko yung certification dahil awardin ko dito ng gobyerno sa NHA sa Nueva Ecija. Meron akong hawak na certification. Kaya kinikilala ko ng gobyerno, may isa akong awardin ng gobyerno, may papel akong hawak. May tinanggap ba tayong certification sa Panginoon Jesucristo sa mga religion nyo? At may tinanggap ba tayong notaryado at leader sa Panginoon Jesucristo para itanyag natin ang iisang Diyos na tunay natin? Eh siya nagbibigay niyan eh. Dinaunawaan natin yung binigay sa akin certification. Amen po ba? Amen. Ang linaw, lahat ng iniimbitahan na makipagkaisa at makipag-aralan na para ma-check na natin na save yung soul natin, save yung family natin. Saan tayo pinapupunta sa invitasyon? Mangyayari na sino man sumampalataya sa isang Diyos na tunay bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli, yaong lamang pinagtutupo sa sanlibutan at binigyan ng pangako na maging awardin sa langit. Sa gayon, ninyo malalaman na ako na inyong Diyos ay tumatahan sa aming banal ng bundok ng Zion. Sino ang nagsasalita kay Propeta Joel? Ang Panginoon Diyos. Ano sinabi sa kanya? Tumatahan siya sa banal ng bundok ng Zion. So, meaning to say, common sense, tumatahan siya sa puso natin. Ano sabi? Iuukit ko sa inyong puso, isusulat sa inyong isip, at hindi na mawawalay sa inyong labi ang pananalig natin sa pangalan ng Jesucristo na ang Diyos Espiritu. Hindi ko na alalahanin ang mga kasamaan at kasalanan niyo sa akin. Hindi ko na ibibilang ang lahat ng maraming gawain niyo sa akin. Clean up! Malaya na tayo papasok sa dakong kamalang-balagan sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, sa pamamagitan ng Ark of Covenant. Ipamumuhay na natin yung Ark of Covenant bilang mga saksi nagpapatotoo sa isang Diyos na tunay sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ang liwanag ibinigay sa atin, level na bilang mga witness tayo ng Panginoon Diyos eh. Siya ang gumawa ng konsepto at siya ang nagbigay ng notaryado di spiritual na notaryado. Hindi naman sa estado ito manggagaling ang testimonya eh. Sa Diyos nang galing ang espiritu na testimony eh. Amen po ba? Amen. Pagparito ng Panginoong Jesucristo, evaluate natin. Tatanungin tayo, anong ginawa niyo sa lupa? Pinalakalan niyo ba ako? Nadinig niyo ba yung kahayagan ng pagiging Diyos ko? Ano isasagot ng mga naghihintay, ipaparito na ang tagapagligtas sa bundok ng Zion? Eh, ang banal na bundok ng Zion ang hashtag banal na bundok ng Zion na
Ipinaganda ng tahanan sa langit na babalikan dito sa lupa at tayo yung iglesia na may papanangal sa isang Diyos na tunay, na tayo yung tumutupad ng pakutos ng Panginoon Diyos na may patotoo na Jesus na binabatan ng Diablo sa huling panahon. Na naiindigan sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Pinaghihiyawan sa 7 kontinente sa buong mundo. Pinararangan ng isang Diyos na tunay, buwan sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa, na sa pamamagitan ng kanyang salita, narinig nyo ang katotohanan na pinapahayag ko sa social media upang magyan natin ang tunay na kaligtasan ng ating mga kaluluwa at ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Transparency through social media. Nakagawa natin yung information, yung communication. Ito, nag-ahatid ako ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa eh. Wala kami, hindi na safety mo sa inyo eh. Pinapahayag namin ito na Jose Panigil, yung pamatiyak na natin yung kaligtasan natin, patakasan na natin yung mga mandarayang, mga karal, pamumusong na mga karal, at mga sinungaling na mga karal. Kagaya na rin ako nadaya ng mga sinungaling na mga karal. Pero to God be the glory, God is good all the time God is good. Nakalaya ako at tinubos ako sa mga mandarayang mga karal. At ngayon, nakikita ko yung mandarayang mga karal. Hindi na siya makadepensa sa kanyang pandaraya. Ipagsusulit na sa ilalim ng gobyerno ng Estado ng Bansang Pilipinas ang lahat ng kanyang mga kasamaan at kasalanan na gawa. How much more pagkalitan ng Panginoon Diyos. Klaro po sa atin, papayag ba tayo na pagpalitan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Tatanungin tayo, papayag ba tayo na maging kambing tayo sa kaliwa? O gusto natin maging tupa? Napagtiguran natin yung kapwa natin tao. Na-share natin to sa kapwa tao natin. Ayan po tayo doon. E yung kambing sa kaliwa ay walang hanggang ang pagduluta. Yung tupa, buhay na walang hanggan. Nasa inyong desisyon, natili tayo. Isa ang ating gusto. Nasa inyong kalayaan at desisyon ito. Gawaan po natin yung transparency deliberation ang kaligtasan ng bawat nakakarinig na wala akong pinahiyan na naninigilan ako na ang Diyos ng Espiritu kaya ako sasin. Amen po tayo. Siya ang nagbigay sa akin ng umibigay. Siya ang nagbigay ng ebidensya at referensya kung nakikita nyo na pinapahayag ko through social media, 57 cabinet, all over the nation. At tayo ang extension ng banal na bundok ng Sayon na pinaghahalian ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na nakatayo sa iglesia ng bundok ng Sayon. Who is the greatest shepherd? Jesus Christ is the greatest shepherd of our faith in the resurrection. Do you believe that, people of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Go to heaven? Napakalaya nitong narinig ng communication at information sa social media. No discrimination. No denomination. Ang Diyos ay iisa. Iisang Espiritu. Buhat sa pasimula ng katagal-langit ng lupa. Naunawaan po natin at isa. Buhat ng katagal-langit ng lupa. Sino magsasagawa na painibigin ng malaking kalamidad na dumating sa Pilipinas? Jesus Christ is the one true God. Siya lang ang magpapahina ng kalamidad sa minamahal natin bansang Pilipinas. Na kapag ginamit natin ang pangalan ng Panginoon Jesucristo, may relasyon tayo. Kaya by faith, nadidinig tayo, tamamasdan tayo sa lahat ito na ginatanyag natin ang kanyang kapulihan, ang kalwalatian, ang kadakilaan. Amen po tayo ron. Amen. Sumasampalataya ako na ito ay isang babala sa mga iniibitahan ng Panginoon Jesucristo sa uling panahon. Tayo mga
mga tao na higit sa lahat ng mga bagay ang magpaparangal sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na naging saksi tayo ng Panginoon Diyos na isa lang ang Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at sa katotohanan kaya tayo mga saksi ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Naging smart na tayo sa huling panahon. Napakapanganin ng second coming of Jesus. Dito pa lang sa mundo, makikita na natin yung glory na ating isang Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Save tayong lahat. Amen po ba? Ano sabi natin? Ano bilin sa atin? In Book of Revelation chapter 22 verse 7. Mapalad ang mga nakarinig ng aklat ng hula na ito. Nakawaan po ba natin, mapalad at sasampalataya sa aklat ng hula na ito dahil ang Panginoon sa Cristo, ang propeta ng mga propeta sa isip, sa salita at sa gawa at pananampalataya. Ano sabi sa ating lahat? Ako'y madaling paparito. Evaluation. Isipin natin. Conclusion. Sa mga nakarinig, kung hindi natin ito ipamumuhay, mahihirapan tayo magtagumpay sa mundo. So, kaakibat ng buhay natin ito paniniwala. Ayun po ba? Para lagi tayo, puspos ng pag-asa. Puspos tayo na katiyakan sa kaligtasan ng ating buong pamilya. Ayun po ba? At lagi, binabasban tayo ng Panginoon ay sa Kristo dito sa lupa. Iniingatan tayo sa lahat na masama. At patuloy na pinasasagana tayo sa kaalaman, sa pag-ibig, sa pag-asa, sa pananampalataya, sa kagalakan at katiyakan ng ating kaligtasan bawat isa. At ang sabi natin lahat, ako'y madaling paparito. Kapalat at sumampalataya sa aklat ng hula na ito. Amen po ba? Muli, binabati namin kayo ng kamayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na mabuli. God is good all the time. All the time, God is good. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God is God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. Praise to God for now. In the name of our Lord Jesus Christ. Tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, gaya ng patuloy na ipinapaalala sa atin ng Panginoon, saliksikin natin o siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo nasa dalisay na pananampalataya upang matupad natin ang dalisay na pagkakasabot unang-unay sa Panginoon at gayon din sa lahat ng palatutunan ng mga tao na itinalaga sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa dalisay na kapayapaan, patuloy natin ipagpasalamat sa Panginoon. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong niyag ng katiyakan. Patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay, salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay.
pag-aamari ng lahat ng mga espiritu. Ikaw ang nakakarinig ng lahat ng aming mga pananaig. Ikaw ang nakakarinig kung paano, Panginoon, pinatututuhanan namin sa lahat ng mga tao ang iyong mga kagandang mga gawa at ang iyong mga kagandang loob sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Nawa, Panginoon, sa kalooban mo, ang pag-iis mo sumasa amin ay maging ganun din sa lahat ng mga tao na kakain ng pili. Upang, Panginoon, sama-sama kami namin pagmurinan. Sama-sama namin parangalan ng iyong dakila at pananapangalan. Amen. Sama-sama namin itanya ang kaarawan mo. Napuspos ng kahabagan at kaawan sa lahat ng mga tao na tapat na pumutupad ng iyong dakila at banal na kipan. Amen. Salamat, Panginoon, tinuruan mo ang bawat sa amin kung paano ang galisin at pagpapasakot. Kaya naman, Panginoon, ang buong pagpapasalamat namin sa iyo ay aming itinataas at ibinabalik sa iyo. Sumayo ang lahat ng kalabasinan, ang kadakilaan at kapangyarihan sa pangalan ni Kristo Jesus. Na aming tunay na Diyos at Panginoon naman, Diyos, mga galak tayo, mga minamahal ng mga kapatid, na magsipagsabi na. Amen. Amen.